Good day sa inyo mga ka-sounds, no? Welcome sa ating channel at sa ating panibagong video. Bali today, ipapakita ko lang sa inyo o reflex ko sa inyo yung mga ginagamit nating wireless microphone. Mga mura lang ito mga ka-sounds, mga cheapy na microphone lang ito. Hindi ito umabot ng 2,000 pesos. At ang pinakamura dito ay nasa ano lang, mga 800 or 900 pesos lang, ganun lang, yun ang pinakamura. At yung pinakamahal dito is 1,700 ata yun. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung sulit ba ang mga ganitong klaseng wireless microphone na mga cheapy or mga mura para sa event. Pwede ba kaya sila? Quality ba sila? Sulit ba sila? Itong video na ito ay sasagutin ng mga katanungan yon. So bali mga ka-sounds, sinet up ko na sila dito, no? So yan, naka-set up yan, tsaka ito. So in-on ko na yung ating mixer, naka-on na yan, tsaka yung ating amplifier na Class D amplifier na 4 channels, yung JBL RS 4500 or yung nag-rebrand na sila, no? Hindi na JBL New Box S na, RS 4500, pero JBL pa rin yan, nag-rebrand lang. So bali direct lang tayo, hindi tayo gumamit ng processor, walang crossover yan, direct lang. Channel 3 and 4 ang ginamit natin, tapos naka-direct sa mixer. So unang-una mga ka-sounds, ipakilala ko muna sa inyo ang ating mga wireless microphones. So ang pinakauna nating wireless microphone is itong dalawang to. Ito, Kevlar. Ito, Kevlar. Andito yung ano niya, transmitter ba tawag nito? Transmitter, no? O receiver, transmitter yata ito. Tapos ang pangalawa kong wireless, ito. Walang brand ito, walang nakasulat na brand, and sa karton niya nung pagkabili ko is ang nakalagay doon parang UHF lang yata. So mga nasa 800 or 900 pesos ang bili ko niyan. So ito naman yung receiver niyan, transmitter. Ito naman. So ang pinaka bago nating wireless, ito, na i-unbox ko na rin to, pero hindi ko pa to nagamit sa event. Pero nung New Year na nag sound check tayo or nag sound setup New Year tayo, nagamit ko ito, which is okay naman. Kung napanood nyo ang ating New Year sound setup, ito yun. So Ray Hayes, yan yung niya, Ray Hayes. Ito naman yung transmitter niya. Bali 2-in-1 microphone yan, wireless microphone. Ito 1 lang, ito 2-in-1. So mura lang din to mga ka-sounds. Pinatay ko lang yung electric fan kasi maingay. So mas mura tong 2-in-1 wireless kaysa dito. So mga nasa lang to, 800 plus, almost 900 na, dalawa na. So binili ko, and ngayon isa sound check natin kung ano yung nila, performance pagdating sa event. Nasubukan ko na to, itong klaseng ganitong microphone, nasubukan ko na, napakaganda. Maganda yung pick up niya, okay na okay para sa event, kaya napabili ako nito kasi almost parehas lang naman sila, ito tsaka ito, dahil yung transmitter nila magkaparehas lang naman. Kaya nakonbinse akong bumili ulit ng ganitong klase, although magkaibang brand. Ray Hayes nga ito. Ang kinagandahan lang kasi 2-in-1, so makakatipid tayo sa channel, lalo na 8 channels lang tayo, no? So at least isang channel lang, dalawa na. Ganun din itong Kevlar, isang channel lang ang ginagamit ko, dalawa na. So ito, so sayang, no, kasi isang channel lang tapos isang microphone. Pero okay lang din, at least 5 na yan, sobra-sobra na yan para sa klase ng setup na ginagawa natin, ng mga basic setup lang, acoustic or any event. So hindi naman tayo talaga nagpo-full band, so tamang-tama na yan, sobra-sobra na yan. So ngayon ite-testing nga lang natin dito. So naka-on na rin itong transmitter ng
ng Kevlar. So transmitter ba mga tawag nito mga ka-sounds, no? Paki-correct na lang, no, kung transmitter o receiver, pero I think transmitter ang mga tawag sa mga nito. Itong mga microphones, ito yung mga receiver. So anyway, correct nyo na lang ako ha. So una nating i-sound check itong Kevlar. So dalawa to sila, no? So on natin. Bale, naka-effects tayo sa unity gain, tsaka yung ating master volume unity gain din, yung fader natin naka unity gain, tapos yung effects sa wet effects nasa 12 o'clock lang, tapos yung gain natin nasa 11 o'clock. So same lang yung lahat ng setting na yan, same lang, nasa 11, nasa ito unity gain, tapos yung effects nasa gitna lang, lahat nasa gitna. Tapos yung wet effects gitna rin. Tapos yung effects na fader is nasa 11, master volume 11. Tapos yung ating volume sa amplifier is nasa 9 o'clock lang. Usually yan lang naman ang setup ko sa volume, 9 o'clock. Kahit sa actual event, nakaganon lang din ako. Napakalakas na talaga na ng amplifier na ito, guys. Okay na okay. So anyway, balik tayo sa microphone. Unahin natin yung Kevlar, no, microphone. Ayan. So pindutin lang natin tong on button. Ayan. So naka green, good to go na yan. I-on din natin yung ating microphone. So ayan, na-on na. Mag-aano ako sa sound check. Hello sound. So now, hello sound check. So ayan mga ka-sounds, no, napakalakas, no, napakaganda ng quality. Although hindi naman siguro kasing ganda talaga ng mga mamahaling wireless microphone tulad ng mga nagpe-presyo na umaabot ng 6,000. Although hindi ko sinasabing pangit yun, maganda yun, syempre gusto ko rin yun. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, hindi ko gusto munang bumili ng ganung klaseng kamahal na wireless microphone, no? Kasi nagsisimula lang pa naman tayo. So dito tayo sa mga cheapy or mga mumurahin. So ang tanong nga lang kung okay ba para sa event, no? So ito na nga ang kasagutan. So panoorin niyo na lang mga ka-sound. So again, sound check tayo, mag-test mic tayo. Hello sound check 1 2. Subukan natin yung isa. Kasi 2 in 1 yan eh. So itong isa naman, yan, on natin. Same pa rin yung Kevlar. So sound check. Hello sound check test 1 2. Hello sound check. So napakaganda, no? At ang mahalaga nito, ang pinakamagandang picture is kahit cheapy pa siya, mura siya. Tingnan niyo mga ka-sounds kung gaano ako kalapit sa aking speakers ha. Hello sound check. Walang feedback mga ka-sounds. Ayan, oh, itututok ko. Itututok ko. Ang lapit ko, ganyan lang kalapit yan, oh. Oh. Mga siguro ilang steps lang to. Kumbaga simula dito, ayan, oh. For reference ha. Oh. Oh. Isang dangkal, dalawang dangkal, tatlong dangkal, apat na dangkal, 5 dangkal. Oh, 5 dangkal lang. Andun na ako. Yan na. So 5 dangkal lang, for reference yun ha. So ulitin ko, dito ako nakatayo, 5 dangkal ang layo mula sa mixer patungo sa speakers. So walang feedback. Hello sound check. So malakas na yun ha. Sorry, naka-mic ako. So malakas na yun ha. Nasa 11 na yun, as I've said kanina, nasa 11 yung master volume. Tapos yung fader nasa unity gain, lahat nasa unity gain. Yan. So itututok ko yung itututok ko yung microphone sa speaker. Ayan, oh. Walang ka-feedback, cheapy na wireless microphone, murang-mura. Walang ka-feedback mga ka-sounds. Baka sabihin niyo in-off ko. Ayan, oh. Oh. Ayan, hindi naka-off yan. So yung Kevlar ang gamit natin ngayon ha. So 5 dangkal ang layo. Ayan, yung sinukat ko naman kanina. Ayan, oh. Papunta dun sa speaker, nakatutok. Oh. Walang ka-feedback mga ka-sounds. Hello sound check.
Oh, 'di ba? So, anong masasabi niyo mga ka-sounds pagdating sa Chipipay na microphone? Sulit ba sila para sa event? Para sa mga nagsisimula na katulad ko? At sa inyo din dyan, ang mga nagsisimula para mag-event-event? Sulit ba ang mga Chipipay or murang wireless microphone? So, try natin yung iba. So, this time, ang gagamitin naman nating microphone, off muna natin, is ito. Yung pangalawang microphone ko, kasi as I said, yung unang microphone ko is yung Kevlar, yung una kong binili, 1,700 yata o 800. So i-on lang muna natin. Ito yung transmitter nya, i-on natin. So ayan, naka-on na, kulay blue, naka-on. So off natin to, hayaan na lang natin naka-on. So i-on natin, ayan, nag-green na. Yan, nag-green na po siya, naka-on na yan. So i-on ko na lang din to. So mag-sound check tayo. Sound check. Oh, diba? Ano masasabi niyo mga sounds? Sound check, sound check. Pagdating sa quality, parang parehas lang ng ang tunog sa ano, 'di ba? Sa Kevlar kanina. Siguro kung may diferensya man, hindi na masyadong halata. Especially kapag nasa event ka na, maingay na yung sounds, nagsasalita ka pa or kumakanta, parang hindi na masyadong halata 'yan, no? Again, sound check tayo. Sound check tayo mga ka-sounds. Hello, sound check. Test mic 1, 2. So, ganun din. Ang distance ko, itututok ko ulit yung microphone. Ayan, oh. Walang ka-feedback. Oh. Walang ka-feedback mga ka-sounds. 'Di ba? Ang galing. Sa halagang 800 lang to, 800. One microphone only, wireless, 800. For basic event setup, makakatipid ka talaga mga ka-sounds. Walang ka-feedback. So, yung isa na naman, yung pinakabago natin, itong Ray Hayes, dalawa to eh, no? Itong Ray Hayes microphone, lagay natin yung isa dito. So, i-on din natin. Ito yung sa Ray Hayes, ayan, oh. May pangalan naman eh. Focus, ayan, Ray Hayes, channel 1. On ko muna. On natin. Yun, nag-green, naka-on. So, same pa rin setting yan, ha. So, i-on lang din natin to. Yan, so sound check ulit tayo. Yan, naka-on. So, mag-sound check ako. Hello, sound check. Sound check. Test mic 1, 2. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. So, ayan mga ka-sounds, narinig nyo, di ba? Parang halos walang pinagkaiba yung 3 different brands na wireless microphone natin. Kung meron man, hindi na masyadong halata yung pagkakaiba nila when it comes to sound quality. At when it comes also to, sorry, maingay yung motor. When it comes to tawag nito, yung lakas ng volume and sound clarity and quality, halos walang pinagkaiba. Again, sound check tayo. Hello, sound check. Hello, sound check. Test mic. At pagdating naman sa feedback test, ayan, tutok ko ulit. Wala. 'Di ba? Doon ko ito na-discover yung New Year sound check up tayo. Napakalapit ko rin sa speaker, ganito kalapit. Hindi siya nag-feedback. Kaya naisipan ko na gawan ng vlog yung mga Chipipay na wireless microphone, kung okay ba, kung quality. Napabilib kasi ako eh. Tingnan nyo kung gaano kalapit yan, no? Walang ka-feedback mga sounds. Napakalapit ko, 'di ba? 5 dangkal ang layo. So try natin yung isa kasi dual nga ito. Try natin tong isa. Oh, itong isa din. On natin. Yun, naka-on na. So sound check tayo. Hello, sound check. Test mic 1, 2. Sound check. Hello, sound test 1, 2, 3. Testing. Mic 1, 2. So ayan mga ka-sounds, no? I-ano din natin, tutok din natin. So wala pa rin ka-feedback. 5 dangkal ang layo. Walang ka-feedback. Ayan. Oh, napakalapit. So off natin ulit. Isa sa mga mga ka-sounds na nagustuhan ko sa murang advantage, ang advantage ng murang wireless microphone is kapag nahulugan na ako minsan mga ka-sounds. Oh. Ayan, oh, kung napansin nyo, oh, parang yupi, di ba? Itong isa wala, hindi ito nahulog.
Ang ano kasi, sakit kasi sa mga wireless microphone, kapag mahulog to, iwasan po nating mahulog kasi parang nagmamalfunction na, nasisira. Pero ito, sa awa ng Diyos, nahulog minsan, hindi siya nasira. Okay na okay pa rin talaga. Iisang taon mahigit na to kasi ito yung pinakauna kong wireless microphone, yung Kevlar. So ayan oh, UP siya pero as if brand new ang performance. So imagine niyo na lang kung 6,000 to tapos nahulog, ayan mayupi, 'di ba masakit? So hindi mo maiwasan yung mahuhulog kasi tulad nito yung gitarista ang gumamit. So nakakonsentrate siya sa paghawak sa kanyang gitara, tapos kinabit pa niya ito sa adjust. Kaya madalas ako talaga ang nagkakabit, nag-a-adjust ng mga microphones nila para hindi na nila isipin yung microphone. Kumbaga siniservisyohan ko na sila sa kabit ng microphone sa mic stand. So ito hindi ko na bantayan. So kinabit-kabit lang niya na mag-isa, adjust, so nahulog. So buti na lang functional pa. So napakaganda mga ka-sounds. So yun lang mga ka-sounds, no. Sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Medyo mahaba-haba na, tuloy-tuloy lang ito, walang edit. So please, kung nagustuhan nyo, kung may natutunan kayo, anong masasabi nyo sa sa video na ito, please comment down below para magkaroon naman ng interaction dun sa ating comment section. And please subscribe na rin mga ka-sounds para sa tulong nyo na yan sa aking channel kung nagustuhan nyo itong video na ito. And kung hindi nyo naman nagustuhan, please subscribe pa rin. Total, libre lang naman yan wala kayong gagawin kundi pindutin nyo lang yung subscribe, walang mawawala sa inyo. Okay, nakatulong pa kayo sa akin. So hanggang sa muli mga ka-sounds, thank you so much for watching and supporting my channel. Hanggang sa muli, to God be the glory. Pahabol mga ka-sounds, ni-repair ko na yung nayupi nating microphone, bale pinush-push ko lang dyan sa loob gamit ang ating daliri. So ayan, at least bumilog na siya ng konti, hindi na halata na nayupi.